Good afternoon mga ka-guys, good afternoon mga kasari. Friday na naman, ang bilis. Ang bilis ng isang linggo guys, parang kailan lang naglunes, Monday and naging Friday na naman ulit. So kahapon update tayo kasi nakapunta si Kuya AJ sa Oyanggurin. May mga bilihin kasi si Kuya AJ na hindi namin mabili sa Sunday kaya kailangan ko talaga siyang puntahan tulad ng mga mantika, yung mga tuyo at saka kung ano-ano pa, yung mga school supplies dahil yung mga tindahan na yan, yung mga binibilhan ni Kuya AJ is sarado po pag Sunday. So Sunday ang schedule ni Kuya AJ mamili ng mga groceries sa Great Wall, sa Gmall or kung saan-saan pwede nating mabili yung mga grocery pero yung mga nasabi ni Kuya AJ tulad ng mantika, tuyo, asin, asukal at iba pa pati bigas is mabibili natin pag weekdays. O weekdays nasa Monday to Friday and Saturday. So wala siya every Sunday. So kailangan ko talaga maglaan ng oras para makapamili ng mga nasabi ko. So update tayo. Update tayo kasi kahit mainit kahapon, nako tutok ang araw guys, putok ang araw dahil nasa alas 11 ata na ako'y makaalis dito sa bahay. So sobrang init. Pero wala tayong magawa. No choice si Kuya AJ guys. Wala tayong no choice kundi mamili. So unahin natin ang mantika. Ang liit ng resibo ko dahil namili ako ng coco oil at saka palm oil. Ang palm oil ang unahin natin dahil ang per kilo doon kung wholesale is nasa 87.20 po ang kilo ng palm oil pag wholesale. So pag sinabing wholesale kailangan naka 10 kilos ka pataas. So below 10 kilos, nasa retail price po yung ma-avail mo na presyo ng mantika. Pero ang kinuha ko is nasa 18 kilos, so naka-avail ako ng price na pang wholesale. So nasa 87.20 ang per kilo na nakuha ko. And ang mantika naman na kuko, yung coconut oil na ginagamit din namin panggisa. Yung mga prito-prito pwedeng palm oil pero panggisa ng mga ulam, mga gulay, so si coco oil ang gamit namin. Ang per kilo niya kung retail dahil maliit yung galon na dala ko, dahil wala din tayong budget pang doon para doon sa pang wholesale na abot siya ng 10 kilos mahigit. So ang nabitbit ko is yung maliit na galon na nagkakalaman lang ng 4 kilos ata siya, 3.5 or 4 kilos nasa lang. So ang na-avail ko na price is nasa 152, nasa 152 ang per kilo. So ang nabayaran ni Kuya AJ doon sa isang galon na yun is nasa 300 plus 333 4. So yun, hindi siya wholesale. So nasa 152 po ang kilo ng coco oil pag hindi siya wholesale. So yun ang update ng ating mantika. So sa inyo guys, sa inyo mga kasari, magkano ba binta ninyo sa inyo ang per kilo ng mantika? Dito sa amin, retail price ang binibigay ko, hindi ako nag-wholesale. So nasa 120 po ang retail ko ng aking mantika. Mabigat kaya yung isang galon. Sis, from doon sa kasi mahirap mag-park doon sa bilihan. Kung okay lang kung nauna kang mag-park, pero kung malayo ang parking mo, kailangan mo pa siyang isakay sa mga doon, mga tricycle. May mga tricycle doon, yung mga electric bike na kailangan ko pang mamasahin ng 30 pesos din pa punta doon sa parking. So need natin siyang i-consider. Okay lang kung makapark ako doon sa mismong bilihan talaga ng mantika. So yun, mabigat siya. And next is ang ating mga tuyo. Ang ating mga tuyo guys, ulitin ni Kuya AJ, pang mayaman na pagkain. Hindi na siya pang ngayon, hindi na siya pang pobre na pagkain si tuyo dahil super mahal ng mga tuyo. Nasa 400 plus, nasa 500 ang pin yung katambak, nasa 500 po ang kanyang capital sa per kilo. So andyan na naka-repack na lahat. Na-repack na ni Kuya AJ kaninang umaga. Ayun, na doon, nakabitay na doon sa ating sampayan ng ating mga tuyo. Inubos ko siya ng repack lahat para wala na akong isipin pa. So ganun, kabayad ako doon ng 1,004 mahigit ang nabayaran ni Kuya AJ sa ating tuyo sa TBT. Shout out sa ating mga kaibigan na mga tindera sa TBT Fish Trading sa Lazada. Yun, mababait yung mga doon guys. Mababait yung matindera doon, pati ang may-ari mabait din. And every Pasko may pabalo talaga si Kuya AJ galing sa kanila na pamasko. So yun. So kahit tayo man din, kahit na may tindahan tayo, gusto rin natin or mapifeel din natin yung mga yung mga tawag nito, yung binibilhan natin na parang customer na rin tayo doon. Customer din tayo pagdating doon sa mga binibilhan natin. So once na maganda yung pakikitungo nila, mas sa atin, mas magaan sa atin na doon mamili. Yun din yung feelings na ating mga customers dito sa ating mga tindahan. Kung magaan yung pakikitungo natin sa kanila, kaya tayo binabalikan nila dahil mas magaan sa feeling nila yung dito mamili sa ating tindahan compare doon sa ibang mga tindahan na puntahan nila na hindi masyado accommodating, laging nakasimangot, laging galit, laging si Kuya AJ galit lang kung walang pera. Nakasimangot lang si Kuya AJ kung walang pera. Pero usual talaga na ni Kuya AJ dito is palabiro, palangiti at saka makwento si Kuya AJ guys. Minsan makalimutan na lang ni Kuya AJ kung ano yung bibili ng customer dahil sa masobrahan sa kwento na dala chismis.
sismusong sismusong tindero. And nakabili rin pala ako guys ng mga extra cups dahil paubos na yung cups ko sa aming bindo machine. So namili ako ng isang box. Kasi nagdanda rin ako ng mga powder, mga coffee powder para sa ating bindo machine. And namili pa ako ng mga pakunti-kunti na mga ano-ano, yung mga kulang-kulang dito tulad ng playing cards at saka kung ano-ano pa. So nagpunta din ako guys sa supplier namin ng mga consumables doon sa Tubigan dahil may inayos lang ako doon ng mga purchases namin last time na wala nagkalimao. So gipuntahan ko at saka ayun, na-settle naman siya. So nakuha namin yung mga kulang-kulang mga balance nila na need nilang i-serve dahil kulang yung na-serve nila nung last time na pumunta yung aming mga kasamahan doon sa Tubigan. So yun lang yung update ni Kuya AJ. And hindi ako nakabili ng bigas dahil meron pa naman kaming bigas. So by next nabalik ni Kuya AJ saka pa ako mamili ng bigas. So yung update pa natin dito sa tindahan sa ngayon wala pa kaming ano guys, tinapay dahil hindi siya schedule ng tinapay ngayon. And yung last time na na-deliver is ubos na rin. So hopefully bukas dahil Saturday bukas po ang schedule nating tinapay. Dalawa yon, bread box at saka yung mga nakabalot na tag 25 pesos. Sabay-sabay din silang maubos. Pero meron tayong chicharon. Ayan, nakabitay si chicharon. Bagong dating ang ating chicharon. Ayan po. Pork chicharon mabinta sa amin tag 25 pesos po ang binta ni Kuya AJ ng ating mga chicharon. And so far, ang ating mga chichirya is naubos ko na i-display lahat. Pinapos ko yan sa kagahapon guys bago ako umalis para maubos na yung mga nakatambak doon na mga pinamili namin, at least hindi na masyadong makalat. So inayos or inubos na rin ni Mami display lahat yung mga need na i-display kasama pa doon sa mga pinamili namin last Sunday para malinis na talaga doon. So ngayong Sunday dagdagan na naman yan dahil schedule na naman namin mamili. So unti-unti na ang nagkalaman at saka yung ibang wala na lang talaga ng mga stocks namin is yung hindi na namin hagilap sa groceryahan last Sunday. So kunti na lang yung kulang-kulang. Hindi na masyadong marami tulad ng last na vlog ko na marami talagang kulang. So ayun, ano pa ba yung mga dapat natin i-update? So sa presyo, yun na nga yung presyo natin sa mantika, sa mga tuyo na super mahal pero mabinta pa rin kahit papaano dahil kanina pagkatapos ko nga i-repack, nakabinta na agad ako guys ng ating mga tuyo. Basta i-repack lang talaga at saka i-display, mabinta talaga yung mga tuyo. Pero update pala tayo guys dahil aalis pa ako mamaya. Ayan, so alauna 1:30 pang oras. So ang ating gulayan is wala na namang laman. So mamaya punta ako sa gulayan guys para magkalaman na naman yung ating mga gulay dyan. Kunti-kunti kahit pa paano mabinta pa rin at saka nauubos din yung ating mga gulay. At saka sa mga nagtanong kung ubos ba talaga daw lahat, buyag-buyag mahurot man pod. Ug dili siya mahurot guys, maabtan ka na hapit na gani siya mo hapit bago pa siya masira, gulayin na natin. So yun ang ginagawa ni Kuya AJ. So hindi tayo malulugi. Sabi ng iba na malugi daw pag magtinda sila ng ng gulay dahil nasisira at nalalanta. Bago po siya masira, bago siya malanta, kinakain na ni Kuya AJ ang ating mga gulay dahil kami ni Mami Iya is dalo jud mi o gulay ray wala na mo nang dili ko mahadlok mamalit og mga gulay maski unsang gulay akong ibutan din na kasi pag dili siya mahalin siya sa among baba. So yun na lang muna guys ang update ni Kuya AJ today. Thank you po ulit sa pagsama ninyo sa mga uploads ni Kuya AJ and laging tandaan na kahit gaano pa man kahirap ang buhay at saka gaano man katumal ang ating pagtitinda, tuloy pa rin ang ating laban para sa ating pamilya at sa ekonomiya. And paki-subscribe si Kuya AJ guys sa ating YouTube channel, ang AJ Kimpo Vlogs. So hindi pa kayo naka-subscribe, and paki-follow si Kuya AJ sa ating Facebook page AJ Kimpo Vlogs at saka sa TikTok Kuya AJ po sa TikTok. Ayan po, paki-follow ninyo and goodbye and God bless us all guys.